Bakit nga ba hindi basta-basta maipagpapatayo ng bahay ni Manny Pacquiao ang anak niyang si Eman Bacosa? Isang tanong na sumabog sa social media. Isang tanong na paulit-ulit na iniikot sa bawat comment section, sa bawat livestream, sa bawat tsikahan ng mga tao. Sapagkat nung ipinakita sa KMJS ang simpleng tahanan ni Eman, parang may natamaan na ugat sa puso ng madlang Pilipino. Sa isang bansa na sanay sa kwento ng kahirapan at pagangat, biglang may isang batang ipinakilala, dugot laman ng isang pambansang alamat, pero ang tinitirhan, payak, simpleng bahay malayo sa inaasahan ng marami. At doon nagsimula ang tanong, bakit hindi? Pero kung titingnan mo ng mas malalim, hindi ito simpleng issue ng pera. Hindi ito simpleng tanong ng bakit hindi mo bigyan o kulang ba ang pagmamahal. Sa likod nito, may mas masalimuot na emosyon, mas malalim na kwento, mas komplikadong realidad. Sapagkat ang isang bahay, gaano man kadali para sa mata ng publiko, ay hindi lang isang istruktura para sa ilang tao. Minsan ito ay simbolo, minsan ito ay sugat, minsan ito ay paalala ng nakaraan na hindi pa ganap na nahihilom. Si Eman Bacosa lumaki sa lugar kung saan maririnig ang kaluskos ng dahon tuwing dapit hapon. Isang munting tahanan na waring nagsasabing, dito ka muna, dito ka lumaki. Sa video, maririnig mo ang tono ng boses niya. Hindi galit, hindi naghahabol. Tahimik lang, payapa, pero sa likod ng mata may kwento. May mga tanong na hindi niya sinabing diretso, pero naroon sa espasyo sa pagitan ng bawat salita. At sa daming nanood, karamihan sa kanila ay hindi tinitignan ang tahanan bilang tahanan, kundi bilang paghahambing. Bakit ganito ang bahay niya? Kung sino ang ama niya ay isang alamat. Ito ang mindset na nag-push sa isyungit sa tuktok ng trending topics. Pero ang mga tao hindi nila alam ang tunay na kwento sa likod ng bawat hakbang. Hindi nila naririnig ang mga pag-uusap na hindi inilalabas sa camera. Hindi nila nakikita ang mga internal struggles na hindi inilalantad sa social media. Sapagkat kahit simpleng pagtatayo ng bahay, hindi basta-basta yon kung pamilya ang pinag-uusapan. Pag-aaring emosyonal, hindi lang material. Dahil ano ba ang bahay? Estruktura, pader, bubong, o simbolo ng pagsisimula, simbolo ng pagkilala, simbolo ng pagkakasundo? May mga pagkakataon sa buhay na ang isang bagay na kayang-kaya nating bilhin ay siya ring pinakamatagal nating ibigay. Sapagkat ang pagbibigay ng bahay ay hindi lang pagbibigay ng pera. Ito ay pagbibigay ng puwang, pagbigay ng espasyo, pagbigay ng mensaheng, narito ka, kasama ka, bahagi ka. At sa mga taong naglalakad sa pagitan ng mga alaala ng nakaraan at pag-asa sa hinaharap, hindi yon isang desisyong basta-basta lang ibinibigay sa isang gabi. May nagsasabi, kayang-kaya naman ni Manny. Oo, totoo namang may kakayahan. Pero minsan, ang kakayahan ay hindi pareho ng kahandaang emosyonal. Hindi yon ibig sabihin na kulang ang pagmamahal, kundi marahil may proseso, may hakbang, may panahon, may nararamdaman, sapagkat ang kwento nila ay hindi kwentong ginagamitan ng calculator, kwentong ginagamitan ng puso. At ang puso, hindi sinusukat sa milyones, kundi sa mga sandaling pinaghihintayan. Kung babalikan mo ang KMJS interview, makikita mo si Manny, mata na puno ng halo-halong emosyon, yakap na hindi madalas ibinibigay. Mga ngiting may halong lungkot, sapagkat sa isang ama na matagal ring may hawak na bigat, ang muling pagharap sa nakaraan ay hindi madali. Ang pagyakap sa anak na hindi mo nakasama sa maraming taon ay hindi tumatama agad sa sikmura mo. Kailangan ng paghinga, pag-intindi at pagproseso. Kaya kung tatanungin mo, bakit hindi pa? Bakit hindi pa ngayon? Bakit hindi pa ipinatatayo ang bahay? Ang sagot ay simple at komplikado ng sabay sapagkat may mga bagay sa mundong hindi sinusukat sa bilis ng pera o dami ng pera. May mga bagay tulad ng paghilom, tulad ng rekonselyasyon, tulad ng pagbuo ng tulay na matagal nang nasira at ang mga tulay na iyon hindi itinatayo ng madalian, hindi puwersado, hindi dapat minamadali ng publiko. Si Eman sa kabilang banda ay parang batang puno ng pag-unawa. Hindi siya nanunumbat, hindi siya humihingi, hindi siya nagmamakaawa. Ang gusto lang niya, maramdaman na may ama siyang kasama sa susunod na kabanata. Ang bahay darating kung kailan nararapat. Hindi niya minamadali, sapagkat alam niyang may mas mahalaga kaysa bahay, ang pagkilala, ang pagtanggap, ang pagharap. Ang yakap na hindi niya nakuha sa maraming taon at ngayon unti-unti nang nakukuha. Sa mata ng netizens, simple lang ang tanong. Pero sa mata ng mag-ama, mas malalim ito sapagkat bawat desisyon ni Manny ay may kasamang emosyon, alaala at pananagutan.
Ang bawat galaw niya ay may kasaysayan, at ang kasaysayan na iyon, hindi nauunawaan ng lahat, lalo na ng mga taong nakatingin lamang mula sa labas ng bintana. At kung tutuusin, ang isang bahay ay hindi mawawala. Maipapatayo iyan, maipagagawa, maibibigay. Hindi iyan ang problema. Ang tunay na tanong ay, handa na ba silang pareho? Sapagkat kung magtatayo ka ng bahay ng hindi nakahandang, ang puso, hindi iyon magiging tahanan, isa lamang siyang struktura na walang kaluluwa. Ngunit kung darating ang araw na pareho na silang handa, ang bahay na iyon ay hindi lang magiging regalo, magiging simbolo. Simbolo ng bagong simula, simbolo ng rekonsilyasyon, simbolo ng pagiging tunay na pamilya. Ang bayan, hindi naman talaga naghahanap ng mansyon para kay Eman. Ang hinahanap nila ay katarungan. Ang hinahanap nila ay empathy. Ang hinahanap nila ay closure. At marahil, ang hinahanap din nila ay isang kwento na may masayang ending. Pero ang masasabi lang natin ngayon ay ito. Ang kwento nila ay hindi pa tapos. Ang bahay ay hindi pa naitatayo. Pero ang pundasyon ay nagsisimula na. Hindi pa ito perpekto. Hindi pa ito buo. Pero ang importante, may simula. At sa huli, baka ang tamang tanong ay hindi bakit hindi pa, kundi kailan sila magiging handa para dito. Dahil kung may isang bagay na sigurado, ito yon. Ang bahay kahit kaano kaganda ay walang silbi kung hindi ito itinayo ng dalawang pusong handang bumuo ng bagong tahanan. At kung susuriin mo pa ng mas malalim, mapapansin mong ang isyong ito ay hindi lang usapin ng kakayahan. Hindi lang ito usapin ng dapat o hindi dapat, ito ay usapin ng dalawang taong matagal na pinaghiwalay ng panahon at pagkakataon. At tuwing binabalik-balikan ng publiko ang bahay ni Eman, para bang sinasariwa rin nila ang mga sugat na hindi naman sila ang nakaranas. Kaya ang tanong na bakit hindi basta-basta maipagtayo ng bahay ay nagiging mas malalim pa sa inaakala ng lahat. Kahit si Eman, ramdam mong ayaw niyang gawing kompetisyon ng buhay, ayaw niyang gawing drama ang sitwasyon. Sa bawat sagot niya, may maturity na hindi mo inaasahan sa isang taong lumaking may kulang. Hindi siya humihingi, hindi siya naglalabas ng sama ng loob, hindi niya sinisisi ang ama. At ang ganitong pag-uugali, doon lalo nahuhulog ang loob ng mga tao sa kanya. Dahil sa panahong madaling magreklamo, napakahirap tumahimik at maghintay. Pero siguro doon rin nanggagaling ang pressure kay Manny dahil sa bawat komento online, sa bawat post, sa bawat video tungkol sa bahay na yon, para bang may ulap na nakadikit sa pangalan niya. Hindi dahil masama siyang ama, kundi dahil may mga responsibilidad na hindi niya nagawa noon. At ang pagharap sa mga responsibilidad na yon ngayon, sa harap ng buong bansa ay hindi biro. Hindi madali ang bumawi kapag ang buong mundo ay nakatingin. Isipin mo, ilang beses nang tinalakay sa social media ang bahay ni Eman. Ilang beses nang ginawa ng content, ilang beses nang pinagpiyastahan ng opinyon. Sa bawat ulit, hindi lang bahay ang pinag-uusapan, pati ang pagkatao ni Manny, pati ang pagkatao ni Eman, pati ang kwento ng pamilya nila at ang bigat ng ganong exposure hindi madaling dalhin. You can feel it in their eyes, kahit hindi nila sabihin ng direkta. At sa likod ng mga pangyayaring ito, may isang hindi napapansin ng madlang, ang oras na nawala sa kanila, ang oras na hindi man lang nila nahawakan, ang oras na hindi mababalik kahit ilang bahay pa ang itayo. At marahil, iyon ang isa sa dahilan kung bakit hindi basta-basta ang pagdedesisyon. Paano ka magtatayo ng tahanan kung hindi mo pa nabubuo ang mga taon na dapat sana ay pinagsaluhan ninyong dalawa? Paano ka magbibigay ng struktura kung hindi mo pa tapos ayusin ang emosyon? Kahit ang mga simpleng sandali nila ngayon, mga yakap na minsan lang nangyari, mga pag-uusap na unti-unting bumabalik ay parang piraso ng puzzle na matagal nang nakatago. At ang pagbibigay ng bahay ay maring final piece, final step, final symbol. Pero paano kung hindi pa handa ang kaluluwa nilang pareho? Hindi sapat na kaya. Kailangan may timing. Kailangan may tamang pagkakataon. At saka may isang malaking katotohanan na dapat ding tingnan. Hindi lahat ng bagay na mabilis para sa atin ay mabilis para sa kanila. Kung ang taong walang koneksyon sa SU ay nagsasabing, dapat bigyan na ng bahay, paano pa kaya ang taong direktang nakaugnay? Siya ang mas may alam ng bigat. Siya ang mas nakakaunawa ng kahulugan ng bawat desisyon. Kaya kung may mga bagay na mabagal, hindi dahil walang nararamdaman, kundi dahil ayaw niyang ulitin ang pagkakamali. At sa gitna ng lahat, tahimik lang si Eman. Tahimik pero lumalaban. Tahimik pero nagpupursige. Tahimik pero umaasa. Hindi sa material, kundi sa relasyon. Hindi sa pader at kisame, kundi sa yakap at paghilom.
At ito ang rason kung bakit kahit ano pang mangyari, kahit gaano pa kainit ang issue ng bahay, ang pinakakapansin-pansin ay hindi yung bahay mismo, kundi ang anak na marunong magpakumbaba. At marahil, darating ang araw na ang bahay na pinag-uusapan ngayon ay wala ng bigat. Balang araw, magiging larawan na lang ito ng nakaraan. Magiging bahagi ng chapter kung saan nagsimula ulit ang mag-ama. At sa araw na yon, hindi na tanong ang bakit hindi pa? Ang tanong na ay magiging paano nila nabuo ang tahanang matagal nang nawala. At doon pa lang mas maintindihan ng lahat. Hindi lahat ng bahay basta-basta. Hindi lahat ng yakap madaling ibigay. Hindi lahat ng sugat madaling hilumin. Pero lahat ng ito may tamang panahon. At sa pagitan ng ngayon at ng panahon na iyon, naghihintay si Eman. Hindi bilang taong humihingi, kundi bilang anak na marunong umintindi. At si Manny sa pagitan ng mga mata niya ay parang naglalakad patungo roon. Hindi man mabilis, hindi man madalian, pero papunta at iyon ang pinakamahalaga. At kapag nagustuhan niyo naman ang videong to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.